kayo pinapa-join, gawa ako lang po yung nagsagot po sa survey po regarding po sa masteral po ng isang colleagues. Ano po, kasamahan ko po siya. Kaso parang, hindi po ako nagkakamali, parang RSOP sa ibang campus po ay kailangan lang daw po, medyo madami-dami din. So, pasensya na po, kayo po ay nakapag-antay. Okay, dinig po ba ang boses ko? Opo, ma'am. Okay, so, dinig. Yes. Sa pagkakaalam ko po, ay tayo po ay nakatapos na po dun sa kalahati. So ito po pagpapatuloy. Mamaya po, pag natapos ko na po ang ating pong lecture, sasabihin ko po kung ano po yung magiging. Next week po may Jimmy tayo ha. Kayo lang po yung medyo naiwan na section at ako lang po ay may inayos kapitid sa akin pong virtual graduation. So hanggang ngayon wala pa rin pong linaw. Kung kailan, kailangan po kasi i-follow up. So mamaya po malalaman ninyo ano ba yung gagawin ninyo para sa inyong activity. Activity 1 po yun at kasama po ang ating recitation. So yan po yung activity 1 and graded recitation. So SIPET 2102. So ito po yun, tingnan po natin kung makikita nyo po yung 13. Kayo po ay, 23. Asan po kaya ang iba? Hindi na po ako, parang binawi ko nga nag-send kasi yung po ay nakaano na, yung sinasend ko po sa ibang section, so napasend po sa inyo. Siguro po yung nag-expect, inasahan na wala po klase. Binawi ko naman po yun. So parang point 2, kung ano po yung minensahe ko doon, pausap naman, magbabasa-basa pa rin po kayo. Pwede po kayo magsaliksik, mag-search po kayo sa internet, dagdagan po ang mga ilan pang kaalaman patungkol po diyan. Hindi naman po kopyang-kopya kung ano po yung nakalagay sa libro, kung ano po yung ibinigay ko yun na po ang sasabihin. So, kailangan po ay, kumbaga po ay madami kayong nalalam ang mga pananaw ninyo, opinion nyo, katwiran. So, yun po ang ating magiging basihan. Okay. So, tingnan ko po kung makikita niyo yung pinapresent ko ha. Ay, nakabalik ako. So, nakaraan, pwede pong i-record. Nakikita po yung sineshare ko sa screen? Yes po. Okay, so ito po ay, sa pagkakaalam ko, nakatapos na po tayo dito, sa absolutong kahirapan, relatibo. Dito na po tayo. Pare-parehas po kasi kung saan tayo nag-end, edukasyon. Sa pagkakatanda ko, lahat po ay kung saan ako nag-end, doon ako nag-end sa ibang section. So, para po alam po na. So, kung meron po nakapanood sa inyo patungkol po dun sa dokumentaryong The Slum Rescue Business, mas maganda po, mas mauunawaan po natin. Ito na nga pala talaga ang kahirapan. Ito nga pala yung nangyayari. At patungkol din po dito sa ang larawan ng kahirapan, yung poverty and education. So, okay lang po yan. Okay, bilang pagpapatuloy po, mga sanhi at bunga, so nakalagay po dyan kawalang disiplina. So sabi nga nila, sa panahon daw po ngayon sa Pilipinas, optional na lang ang pagsunod sa mga batas. Maging ang mga kabataan ngayon ay hindi na natatakot sa batas. Kailangan natin maging disiplinado at matakot sa mga otoridad para matuto tayong sumunod sa mga patakaran. Marami nang nagdaang matatalinong pinuno sa ating bansa, pero kung hindi marunong sumunod ang mga tao, ay wala rin patutunguhan ito. Lahat ng tao ay gustong makamit ang pagbabago, pero iilan lang talaga ang handang magbago. Alam niyo po, ayan po ay totoo. So, bigyan ko po gusto kong bigyan ng emphasis yung nakalagay po dito, maging ang mga kabataan ngayon ay hindi na natatakot sa batas. Kasi 'di ba, bakit ba sasabihin na magiging optional? So parang kumbaga sa pagkuha mo ng eksaminasyon, kung meron pong pagpipilian diyan, A, B, C, D, pipiliin mo na lang. Isip ko, ako ay pwedeng hindi sumunod, pwede akong sumunod. So, ganun daw ang ginagawa. Pero isa lang po ang bottom line dyan. Pag hindi ka sumunod at ginawa mo ang nais mo na kung saan ay sa tingin mo naman ay hindi ito makakabuti, so haharapin mo ang magiging consequences niya. Haharapin mo ang bawat aksyon na gagawin mo, okay? Kung ano po ang magiging kapalaran mo, maging isabihin na natin, kung ikaw ay gagawa ng masama at alam mo namang hindi karapat dapat iyan, so huwag natin iisipin naging optional na ang pagsunod sa batas. Pero yun nga, so parang ang konotasyon ay nasa sa tao yan. Kung ayaw mong sumunod, ay di, ang batas ay nadiyan. Ang batas ay batas.
So, ibig sabihin, pag nagkasala ka at hindi ka sumunod sa batas, pwede kang isu, pwede kang bigyan ng punishment, may mga sanction po. So, dito kasi, nakalagay po, ang mga kabataan daw ay hindi natatakot sa batas. Hindi ko naman po nila lahat sapagkat kayo ay kabataan. Hindi ko po nila lahat na mga bata, ang mga kabataan gaya nyo ay hindi na sumusunod sa batas. So, sa totoo, kung napanood niyo po yung mga datihan na po mga balita natin, kung kayo po'y nakakabalita, kahit po ngayon may nakikita kayo, may napapanood kayo sa internet, marami kayong nasasaliksik, marami po ay involved ay mga kabataan gaya nyo. So mga edad 15, 14, 13, 16 hanggang mga 20s po, sila po isangkot sa isang sa krimen. Sila po ay sangkot sa pagnanakaw. Sila po ay sangkot sa sa isang sindikato. Sila po ay sangkot sa ganito, sa pinagbabawal na gamot. So, ibig sabihin lang, nawawalan po talaga tayo ng disiplina sa sarili. So, kapag po tayo ay nawalan ng disiplina sa ating mga sarili, isa lang po talaga ang magiging ang patutunguhan niyan. Okay? So, haharapin mo talaga ang nakaambang na punishment po sa atin o kaparusahan. So sabi nga nila, minsan nalaban ka sa sa otoridad. Kumbaga ang pinapakinggan mo 'yung sarili mo. Okay? So kung napanood niyo po 'yung episode ni Corina Sanchez, 'yung huling bahagi po 'yung segment, parang pahuling bahagi o hindi banda doon po. Yung kay Baron Kaiser, kilala niyo naman po si Baron, magaling na aktor, magaling na artista, makontrabida-bida, magaling po siya, mahusay. Pero 'di ba, inamin na nga po niya, straight from his mouth. Talagang direkta pong sinabi niya, siya tinanong niya talagang I was the king, I was insane. So sa talagang sinabi niya yon na talagang ang parang inaano niya, ako ang hari. Walang ibang sa sarili niya, ang pinapakinggan pa rin niya at sinusunod niya siya. So ang ibang tao kahit mahal niya sa buhay, hindi niya sinusunod. Okay? Kasi siya po ay nalulong sa ipinagbabawal din na gamot. At lalo't higit siya po ay parang yung alcoholic. Kung meron pong drug addict, meron ding addict sa pag-inom. So parang naging sugat. Tapos ang masama pa sa kanya, masama siyang makainom. Kita niyo yung mga videos, yung pinakita, yung mga previous, siya po ay dinuduro niya, siguro pulis yun, talagang siya ibang itsura, siya talagang wild. So parang ang konotasyon nga daw sa kanya is wild sa industry. So, ano po ba ang nakapaloob ng kawalang disiplina? Sa iba-ibang senaryo, pwede po natin makita iyan, pwede po natin niyang maranasan, pwede po natin niyang ma-witness, pwede po natin niyang, pwede po natin kahit sa mga kakilala ninyo, kapatid, kamag-anak, tiyuhin, o kung sino man, nakikita po natin. So, kumbaga nagre-register talaga siya sa iba-ibang sitwasyon at senaryo. So, kaya nga po, sa ibang bansa, kung hindi po ako nagkakamali, parang part po ng Saudi. Hindi ko po ganong katiyak ha, pero parang doon po. Di ka kaya sabi po ni Pangulong Duterte, gusto po niyang magkaroon ng batas patungkol po sa yung ibababa po ang edad na po pwede nang makulong. Kasi ito nga, talamak dati yung mga kabataan, yung involvement nila pagdating po sa mga illegal na gawain. Okay? So parang doon sa ibang bansa, mga 9-year-old 10. Kaya siguro po sa ibang bansa, lalo na po sa Saudi, ay talagang takot na takot magkasala. Ang mga bata ay sabihin na natin, hindi naman po nila lahat, pero may pagkakataon talagang yung takot nila na talagang hindi ka dapat gumawa ng masama, na hindi ka dapat gumawa ng masama sapagkat alam mong kahihinatnan, alam mong pwede mong puntahan o kasadlakan. Okay? So yan. So kasi naman po, pag po tayo gumawa ng batas patungkol po diyan, lalo na po andyan ang DSWD. So hindi naman po pwede na 9-year-old na sabihin natin, 9-year-old nakapatay ka, 10-year-old nakapatay. Di po malabo mangyari yun. Okay? Lalo na kung ikaw po ay sa ganung edad, ay ikaw ay kumbaga po ay nararanasan mo na ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, nasa masamang impluwensya ka. So ngayon po ay walang imposible. Kita niyo po ba yung iba? Mga sariling anak, kapatid, nagkakaroon ng matinding krimen, Okay, so hindi po natin masabi ang ating panahon. So ika nga, na-i-engage na sila sa ganun, meron na silang involvement. So dapat daw may batas para doon. So magiging naman kasi yan hati po ang opinion ng tao, kahit kayo. Lagi kang maraming factor na dapat isaalang-alang.
ang daming aspeto na dapat isaalang-alang. Kasi sigurado po may mag-o-object yan. Hindi sila sasang-ayon. Okay? Ang death penalty nga, hindi nga po nasang-ayon ang simbahan. Lagi di ba against sa will ng God. Yun naman pong inaano nila. Pero ang sasabihin naman natin, lalo kung tayo po ay biktima o kamag-anak natin o kung sino man, paano naman yung mga naging biktima? So yun nagiging hating opinion ng tao. So marami kang faktor na dapat mong i-considera. Okay? Ang DSWD may komento pagdating diyan. Kasi ang paniniwala nila, kailangan ang mga batang ganyan, hindi mo yan ika nga ay kailangan magkaroon ng sapat na pangangalaga o yung dadaan sila talaga sa ika nga clinical na pag-aaral, yung kailangan po sila ay madala sa mga psychologists para pagdating po sa yung tinatawag natin yung mental na aspeto, yung behavior nila, so yung yun okay? So magiging hati po talaga. So kumbaga po sa atin, gaya ninyo mga kabataan, kayo naman po kaya nag-aaral, kayo naman po ay ando na kayo sa punto na kailangan magkaroon pa ng pagbabago, ika nga pag-angat pagdating sa aspeto po ng mental na aspeto at saka yung pagiging matured natin, kung paano tayo magdesisyon, kung paano tayo mag-isip, di dapat po talaga alam natin yan. Okay? So kaya nga po kayo nag-aaral. So sabi ko nga hindi natin nilalahat sapagkat marami pa din namang mga kabataan ang masasabi natin talagang sila ay pag-asa ng bayan. Okay? Lahat ng tao ay gusto makamit ang pagbabago pero ilan lang talaga ang handang magbago. Totoo naman. Okay? Ano ba sinasabi ng mga preso, ng mga bilanggo? Wala kaming kasalanan. Magbabago na po kami. Ako naniniwala na hindi naman po lahat ng nakulong ay nagkasala. Pero hindi ko din naman po ay pinaniniwala na wala kang kasalanan, hindi ba doon? Hindi naman po, ang batas naman po ay hindi ganun sa atin na talagang sa 100% ay 50-50, walang kasalanan. Talagang may involvement, talagang pong nagkasala. Okay? Talaga naman, napapatunayan naman po yan. Sabihin natin may mga ilang po, kahit sabihin mo kakunayb ka, okay, kakunayb ka, okay? Ikaw ay kasama doon, ganun po talaga ang batas. Wala po tayong magagawa. Kung mayroon pong isang krimen na nangyari, hindi ikaw ang pumukpok, hindi ko ang nanakit, hindi ko ang nanakal, pero andun ka. Matik po yun. Tonight, ibig sabihin, andun ka sa senaryo na yun. Talagang malamang sa malamang, kasama ka na. Ganun po talaga. Sabihin ba natin, masakit po talaga ang katotohanan. Kahit sabihin mo, hindi naman po ako nanakit, siya naman po. Kita niyo po ba yung mga, kung kayo nakakapanood ng mga soap opera, pelikula, ganun talaga. Yun nga, yung sinasabi natin, masakit talagang tanggapin ang katotohanan. Pero ang katotohanan, andun ka. Kaya yung iba sinasabi, uy, umamin ka na para gagawin ka naming witness. O ganyan. Pero yung bottom line, yung isip ng tao na ikaw ay wala kang ginawa, kumbaga alam mo sa sarili mo, wala kang ginawang kasalanan, parang, pero nandun ka. So, andun pa rin yung involvement, parang andun ka pa rin. Parang hindi mo na mahirap ng baguhin sa iba na, ay, kasangkot ka. So, yun. Kaya kung maaari po, tayo minsan ay, katulad yung mga kabataan, talagang dapat po tayo ay maingat sa ating mga gagawing action. Pinag-iisipan po ng talino yan. Okay, ano pa po? Diba tayo, ako, hindi naman ako nagpapakalapoklitaw sa inyo, si mga professional, nagawa din pala ng ganun, diba? Yun na nga lang po simpleng pagtahid. Lalo na po sa atin sa BSU yan, pag nagka-face-to-face tayo, ay ang labas ka ng tanghali. Di ba sasabihin sa iyo ng traffic enforcer ng PDRO, naku, doon pa po kayo, banda pa po kayo. Tapos ang dami-dami mong bit-bit halimbawa. Parang kakapagod naman nila, lakad pa ka ng malayo. Pero no choice ka Kumbaga po, kailangan mo sumunod. Pero may pagkakataon din naman talaga na, minsan liliban ka na lang, o ganyan, diretso ka na lang. Pero alam mo sa isip mo mali yun. Kasi, kumbaga po ay nakaano dyan yung seguridad mo. Nasa sa iyo din naman kaya ka namin pinag-ingat, baka mamaya ma-aksidente ka o manisip pa ng iba. So, dumating din sa punto na gano'n na nagawa ko din yan. Pero, kumbaga, iisipin mo pa din na mali yun. So, kailangan maituwid mo yun. Okay. So, katulad ninyo, halimbawa naman, marami sa inyo mga mahilig sa motor. Ako sa totoong buhay, kahit sabihin po na gusto mo magkaroon niyan, maganda rin pala ang may ganyan. Ikaw nga nag-iingat. Paano yung iba
na hindi marunong mag-ingat, hindi na para sa sarili nila, para sa kapwa nila. So, di pwede kang ma-aksidente. So, nandamay pa yung sinasabi. Marami na pong mga pangyayari na namatay. May mga estudyante po tayo na aksidente. Sabi nila ay, ma'am, hindi naman po kasalanan nun yung gayon. Eh, hindi mo nga kasalanan yung sinasabing hindi nag-iingat ka, pero yung ibang tao hindi nag-iingat. Hindi na para sa sarili nila, para sa ibang tao. So ako talaga, no diyan. Pasensya na kayo kung kayo po ay mahilig dyan. Pero sabihin na natin maraming advantahe, pero malamang sa malamang pa din ay ang disgrasya ay malapit. Ano? Nalalapit po ang mga disgrasya dyan. Okay, pangalawa, yun naman po mga pagbabike. Okay, iba pa din, pero ang bottom line pa din, medyo, ano pa din yan, ika nga ay ano pa din sa aksidente, prone pa din sa aksidente. O ikay nag-iingat at ang ibang tao hindi nag-iingat. So, bottom line, kawalan na po ng disiplina. Lalo pagka nakamotor po, ikaw isisingit, ang galing sumingit, dahil gusto mong mauna, gusto mo nang makarating agad sa iyong pupuntahan. So marami pong sitwasyon at senaryo kung saan ito po ay nagre-rehistro. Okay? Kolonyal na kahirapan. Ang ilan sa mga ugali ng mga Pilipino na pumipigil sa pag-asenso ng mga mamamayan nito ay ang crab mentality, procrastination, bahala na, pagiging ipokrito, ningaskugan, Filipino time, magiging chismoso, paninisi sa ibang tao, pagsasawalang bahala ng mga patakaran, at pagiging balat sibuyas. Ayon po kay Abelo 2014, walang identidad ang mga Pilipino, iyan ang maririnig palagi sa Amerika. So, sobrang tagal natin nasakop ng iba't ibang bansa, sadya nga talagang hindi na natin kilala kung sino tayo. Pero talaga bang iyan ang dahilan para hindi na kahit, ika nga po ay sanakot. Okay? Pero talaga bang iyon ang dahilan para hindi tayo magkaroon ng malasakit sa ating kapwa? Nakakatawa lang isipin na kahit tinawag tayong Little Brown Brothers, mga Amerikano, at ginawa tayong mga alipin, na makikita mo hanggang ngayon, napakalakas pa rin ang impluensya nila sa atin. At minsan nga ay parang sinasamba natin sila na ginugusto natin maging katulad nila. Hindi nga ba't sinasabi na kapag nag-i-Ingles ang isang individual ay social na siya at nakatataas na siya sa ibang mga tao, hindi ba nila naiisip na ginagamit lamang tayo, okay, ng mga Amerikano para pagsilbihan sila? Ang palusot naman ng ibang tao sa pagsasalita ng Ingles ay para makakuha daw ng magandang trabaho. Okay. So ito, gusto ko itong bigyan po ng emphasis, kolonyal na kahirapan. So ito yung talagang mga karaniwan na po ng mga kaugali ng mga Pilipino. Hindi ko nilalahat kung bakit hindi tayo umaasenso. So yan yung crab mentality. So minsan kasi, di ba, yung kung natatandaan yung kasakiman, bakit ba ang mga tao ay nagiging sakim, nagkakaroon ng inggit sa puso at kalooban? Kasi di ba, gusto nila makaangat sila sa ibang tao. At ikaw hihilahin ka, unti-unti kang hihilahin pababa. So napakasamang ugali po nun. Pasensya na, totoo yun. Okay? Meron pa din po pagkakataon na minsan ayaw nating magmiyembro na ng mga, kahit sa mga sa inyo po mga magkakaklase, magkakaibigan ako, ayoko na maging miyembro yan, ayoko maging kagroup yan, kasi yan na magiging cause of delay. Sa halip na tayo ay magkaroon ng maka-advantahe sa mga gagawain natin, kita mo, yan ang magiging pasaway sa atin, sa ating grupo. So, di ba minsan ganyan? O kaya naman, hindi lang po dyan, yung tinatawag natin na may mga, yun nga, yung may mga, kapag nagtatrabaho ka na, ayaw natin na laging may pahuli-huli, na laging yan po ang magiging problema. So, yan, ang mga Pilipino, kalimitan daw, karaniwan sa atin, yan yung mga ganong ugali. So, yung mga bahala ng movies natin, pagiging ipokrito, ningaskugon, Filipino time. So, yung Filipino time, pwede mong ma-manage yung oras mo ng tama. Yan po yung diskarte lang. Ako talaga, manageable ko ang oras ko. Di bali lang po dito sa Gmail kasi nabibigyan naman po tayo ng pagkakataon na nagsasabi naman po ako, medyo malilate tayo, okay, ganito. Pero yung mga bagay, mga kahit simpleng, yung basic, yung simpleng mga gawain sa bahay. So, paano magagampanan yun? Okay, manage. Kaya natin, alam natin kung paano natin imamaniobra yung oras natin. Okay, paano ba natin ito panghahawakan? Okay, may mga gawain sa school, hindi lang kayo ha, ang daming gawain po ng teacher, may accreditation, so ang dami mong assignment, so ang daming task sa iyo, so bukod sa nagtuturo ka, at the same time, ikaw ay kailangan gumawa dito, mag-appear ka dito, gawin mo ito. So yan, dami ko din po naging assignment pagdating dyan, naging task, iba-ibang sa iba-iba pang area.
So kailangan, kung may nahihiya naman po tayo sa ika nga yung boss natin at yung leader doon, kung saan tayo naka-area, abay gawin po natin ang paraan na maagap tayo. So ako yan, walang pakos of delay ako. Hindi ako nagpapakos of delay lagi. At manage ko yung oras. Pag talagang kaya ng katawan ko, wala akong nararamdaman, kaya ng oras ko, gagampanan ko yan. So yan, kaya hindi magkakaraming. Lalo na sa katulad ninyo, malapit na pong magtapos ang semestre, madami kayong mga requirements na isusumite, marami kayong gagawain, ay ang iba mo, madami lang pong ginagawa. Ay boto, yun talaga, tanggapin natin yung katotohanan kasi tayo nag-aaral, kasi tayo estudyante. So, huwag ka nang mag-complain pagdating sa ganun, okay? Huwag nang magreklamo, sadyang ganun. Kita nyo naman ako pag nagbigay ako ng mga amang-ama lang po talaga. So, kung kailangan magbigay ako dito ng activity, so eto. Pero, ang ano lang sa atin, tayo po ay kayo nakakausap ko. So, hindi basta lang, video, magpe-present ako, ma'am, isinend ko na. Hindi ako pumapayag, alam niyo yan. Okay? So, kasi diba, kung iyon namang iisipin, hindi naman ganun madami si mo magbigay. Eh, talagang mag-e-effort naman po tayo. Kailangan naman natin na kayo nag-e-effort din kahit pa paano. So, yan, madami kayong isusumite, gaya na nabanggit ko kanina, hindi lang po sa akin, kahit po sa ibang subject, manage your time. Okay? So, iwasan natin na yung mga ugali na Pilipino time ng konnotasyon sa atin. So, kung may chismosa, may chismoso din. So, bottom line, nagchichismis. Paninisi sa ibang tao, pagsasawalang bahala ng mga patakaran. So, parang kung sa atin kanina nabanggit yung optional na lang ang pagsunod sa batas, so gagawin ba natin optional yon? So, dapat hindi. At yung pagiging balat sibuyas. So, walang identidad daw tayo mga Pilipino. Ibig sabihin, wala ka talagang sariling pagkakakilanlan. Yun po ayon sa mga Amerikano, so hindi naman, siguro iba-iba naman po ngayon iba-iba na din po yung pananaw pagdating dyan. Pero, ang ika nga, kung tayo po ay papipiliin, kahit naman siguro po kayo, hindi tayo nagpapaka-ipokrita, andun yung colonial na mentality na. So, paano naging bahagi na siya ng kultura natin? Kasama na siya, na kapag imported products at imported goods, Philippine made, dito ako sa imported. Ito talaga, Amerika, ito matibay, ito ang the signature, ito talaga, nasasabi kong, US made ito, so ganun pa tayo, so parang, kumbaga sa isang banda, napapagtawanan tayo, kaya ang tawag nila sa atin, ang isip nila sa atin, tayo the little brown brothers, so ginagaya natin maging katulad nila, sinasampan natin sila, to the point na yun niya, sinasampa, pero yung pagiging alipin naman, hindi naman po alipin, sa panahon natin ngayon, ay tayo po ay nagpapaalipin sa kanila, na pwede na nila tayong maging sunod-sunuran tayo sa kanila. So hindi na, iba na naman po ngayon. Ang mga tao naman po, ang mga Pilipino naman po ngayon ay ika nga open mind, napakapalaban na din. So hindi na po pwede yung gano'n na papasakop ka. So sa ibang aspekto po ito. Okay, so yun yon. At dito naman yung sabing kapag ka ikaw daw pa-English, ang palusot nila, ito ay para makakuha ng magandang trabaho, social ka, ikaw ay nakakahigit sa iba, ikaw ay nakakataas. Ang point ko naman dito, ang punto ko dito, hindi na po talaga natin maaalis sa atin. Kahit na po sa curriculum, ng elementary kayo, ng elementary, ako sa Geography English subject, andyan siya. So, kumbaga po, bigyan naman po natin ng identidad yung pagiging Pilipino natin na kung talagang tayo po ay kung gaano kahusay din, kagaling sa paggamit mo ng wikang Ingles, lalo't higit sa paggamit natin na maging matatas man tayo sa paggamit natin ng sarili nating wika. So, ako kumbaga po, hindi ko siya sinasabing, hindi ko siya iniisip na negatibo. So, ang interpretasyon ko dyan ay positibo na kung saan kailangan naman talaga natin. Sabihin na natin ngayon, lalo na po ngayon, di ba, yung competition pagdating sa trabaho. So sabi, inihahanda kayo sa ika-21 siglo. Kailangan, paano ka magiging globally competitive? Yung sinasabing, hindi ka lang magaling sa, yung may skill ka. Okay, yung kakayahan mo, yung abilidad mo sa pinili mong profession o kaya po yung field na yan na pinasok mo, di ka lang dapat magaling dyan. Kasi di ba pag nag-apply ka ng trabaho, pag ini-interview tayo, English naman talaga. Pagka tayo po ay nakuha ng mga dokumento, kahit nga po sa munisipyo dito sa atin,
lahat naman pong documents natin nakasulat sa English. Okay? So, kumbaga po, nakikita natin yung esensya din niya. Okay? Yung pagiging social po, halimbawa, meron kayong mga nakasuno po. Ito talagang di may iwas may nakasuno. Kasi cheap, barkadahan ng mga babae, English po. Tayo minsan talagang natin sa yung pakiramdam natin, interpretasyon natin, ang arte-arte naman yung pa-English na dito siya sa Pilipinas. Wala na, isipin mo na lang, maging positibo na lang yung ang iyong ika nga ay isip at tungkol po doon. Siguro yun ang major nila, siguro practice para sa kanila. Kasi ako naniniwala, sabi niya, English is an expression. We are not trying to impress people. Hindi mo naman kailangan pahangain sa pa-English mo o magpahanga ka. So ito ay isang expression. Kahit nga po sa mga, hindi lang po sa eskwelahan, pero yun po ang karaniwan na may makikita kang English speaking zone. So ibig sabihin, kapag andun ka, talagang dapat naman na ikaw ay pinapractice mo yun. Nakakapagsalita ka. So kailangan naman, nakakaunawa tayo ng wikang English, nakakapagsalita tayo, nakakasulat ng tama yung ating grammar, okay? Kaya kahit basic lang, nakakaintindi tayo, marunong tayo. Di man tayo mangungulelat. So sa akin yun yung punto ko na positibo ko siyang tinitingnan. Okay? At yan naman po talaga ay kailangan. Kahit na po sa curriculum natin, meron po niyan. Di yun nawawala. May 4 count tayo. Okay? Nung kayo nag-senior high school, meron kayong speech. So na dapat po nasa curriculum natin, pero dahil nga naka-integrate na, so may integrasyon na siya dun sa inyo pong sa curriculum ng senior high, edi kumbaga po ay review na lang pagdating sa atin. Okay? So pangkasalukuyang lagay ng kahirapan ng bansa, marami pa rin sa mamamayang Pilipino ang nasa laylayan na nanatiling mahigit 70% po ng mga Pilipino ang nasa ilalim ng poverty line noong 2016. Batay ito sa naging pagsisiyasat po ng Ibon Foundation kung saan nagtanong sila sa mahigit 1,500 residente kung ituturing nilang kabilang sila sa mahihirap na hanay po ng mga Pilipino. Ang nakitang rason dito ay ang nooy unemployment rate o bilang po ng mga Pilipino walang trabaho o kulang ang kinikita at mataas na bilang ng kontraktualisasyon sa bansa. Ayon naman sa first quarter 2018 Social Weather Report na isinagawa po ng Social Weather Stations, lumalabas sa resulta ng survey na 9.8 or 42% po milyon ng mga pamilya ang nagkukonsidera sa kanilang mga sarili na sila po ay mahirap. 2% mas bababa kaysa sa huling quarter. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumaba ang self-rated food poverty ng 30%. Sanhi pa rin ang kahirapan sa bansa. Ang pamahalaan din ay gumawa po at nagpanukala ng iba't ibang programa upang matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap at hataking pataas ang mga mamamayang nasa poverty line. Sa ilalim po ng kagawaran ng kagalingan at pagpapaunlad panlipunan o DSWD, nasimulan po ang programang Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Ito yung kalahi, CIDSS, na naglalayong bigyang kapangyarihan po ang mga komunidad sa pamamagitan po ng pagsali sa kanila sa pagbabalangkas, pagpapatupad at pangasiwa ng kanilang mga gawaing pagpapaunlad at naglalayong bawasan po ang kahirapan. Na isa katuparan din ang Pantawid Pamilya Pilipino Program for Peace na sumusuporta po sa piling pamilyang nasa laylayan. Mayroon din tayong social pension para po sa maralitang matatanda na may edad 6 na po pataas. Okay, so bakit po? Umpisahan ko po muna dito. Ito kasi mga survey po na ginawa o pagsisiyasat patungkol pa rin po sa poverty line. So nakalagay po yung PETSA diyan, kung ilang porsyento. So, ang sabi dito, yung nakikitang dahilan pa rin daw kung bakit tayo po ay padagdag at pataas ang bilang po at porsyento po ng mga naghihirap, kawalan daw po ng trabaho. Walang kinikita po ang marami sa mga Pilipino at yung pong kontraktualisasyon. Di po ba sa panahon ni Duterte, sabi nga niya, no kontraktualisasyon. Pero alam nyo, dahil pa din namang naapektuhan doon sa no kontraktualisasyon yan, isa na nga po kami sa BSO kasi, kung dati na contractual ang tawag sa amin, kasi dapat gawaan po talaga ng paraan. Paano kaya ito? So parang guest lecturer ka, wala ka naman lalo kung mga benepisyo. Ikaw po ipinaguhulog ng dati po ng contractual ka, kahit pa paano pinakaltasan ka po ng pang GSIS mo, okay, PhilHealth mo. So ngayon, parang buo naman nga po ang sweldo mo, di bahala ka na kung magse-self, halimbawa ay ang gagawin mo na lamang po, ikaw ay maghuhulog.
Okay? Kung sa SSO, yan. Pero GSIS hindi pwede kasi kailangan regular na empleyado pa. So marami pa din naapektuhan. Pero ika nga, yun pa din yung na dahilan. Bakit mataas pa rin ang poverty line? Yung iba dito, sabi nga, ikinukonsidera na agad nila, 42% na po ng pamilya, sinasabi nila kami nasa laylayan, kami mahirap. Okay? So yan po ayon sa pag-aaral. So dahil nga po dyan, ito po yung mga nabuong programa. Meron po tayong Kalahi CIDSS. So ito, bibigyan po ng kapangyarihan mga komunidad sa pamamagitan po ng pagsali sa kanila sa pagbabalakas. Kaya nga po tayo ay may mga barabarangay. Kung halimbawa po may mga programa, kasi down doon kumbaga po, DSW Manila, DSWD, ibababa sa mga lokal. Okay, kayo ang bahalang mag-ano diyan, magtalaga kung paano gagawin, paano sila makikilahok, paano sila makikisangkot. Nang lahat po ito ay may kinalaman, kahit pa paano ay mabawas-bawasan po ang bilang po na naghihirap. Kung halimbawa po ang programang yan, patungkol po sa mga pagtatanim, so yan, gardening, mga munting mapapagkakaitaan, pwedeng simulan po ng negosyo, kahit mga yung small business lang, maliliit na basta po may pagkakakitaan, may papasok na kita, so yun po ang gagawin para mabawasan ang kahirapan. So ito pong 4Ps, yung Pantawid Pamilya Filipino Program, sa tingin ko po kayo pamilya dyan. Yung iba nga po natin mga estudyante, sila po ay 4Ps. So hindi po lahat, dapat po talaga mga kwalipikado. So ang alam ko dyan, dati po dapat po talaga ay nag-aaral ang mga bata. Kung halimbawa po may mga elementary, preschool, dapat nag-aaral po sila kasi parang may ginagawa pong survey dyan. May interview. So dapat talaga mga kwalipikado. So cash assistance. Kaya kung mapapansin niyo sa land bank, pag minsan ay ang daming pila, haba ng pila siguro, 4Ps yan. Okay? Meron din naman pong sa social pension po, yung edad po ng mga marami ang matatanda na may edad 6 na po pataas. So ano ba yung minsan may narinig po akong issue na ay bakit nagkaroon siya ng SSA, retired soldier, retired teacher. So ibig sabihin, meron kang pension sa dyan na buwang-buwan. Dapat po talaga yung mga walang pension. Yung talagang sila po ay hindi nagtatrabaho ng kabataan nila. Wala silang pagkakakitaan. So minsan may nakakalusot siguro. Sa tingin ko dyan, dapat po talaga ay maging tapat po ang barangay. Lalo na po kung ikaw ang namumuno sa barangay na talagang kailangan may survey, may spot checking tayong ginagawa na may mga survey po diyan na talagang kwalipikado. Ito talaga ang dapat ay mapagkalooban. Tapos, ika nga po natin ay may pagtulungan din po ang DSWD. Hindi yung sasagot sa iyo, ay bahala po ang barangay captain dyan. Siya ang nakakaalam ng constituents niya. Parang sa akin, mali namang sagot yun. Kung yun po ang parang may mga narinig din po ako dati, may mga kwento-kwentuhan, hindi lang po natin sigurado, pero maaaring may totoo po ito. Na may mga alam sila, di na lang po sila talaga nabinigalik o nagsusumbong. Ika nga nila ay merong nakakalusot. Pero talagang dapat yan po, ang programang iyan ay doon po sa talagang walang pinagkakakitaan. Maralita ka nga na matatanda. So meron din tayo namang RA 10963. So bilang tugon pa rin sa kahirapan, then tax reform for acceleration and inclusion o train law. So ang pagkakaalam ko dito, kapag po talagang minimum lang yung kinikita mo, minimum wage na kumbaga excluded ka na hindi ka na dapat patawan pa ng buwis. So dapat talaga ay ito po ay naisakatuparan upang ang sabi nga maging patas po ang collection pagdating po sa buwis. Okay? At syempre, kung talagang sa tingin naman natin ay minsan aangal din ng iba, laki nga po ng sweldo, ay ang taksong kung binabayaran. Okay? Tapos yung iba, malalaman natin kung mga kandidato mga politiko, 1982, simula 1982, hindi nagbabayad ng tax. Ay grabe, tapos yung mga karaniwang katulad natin, kung tayo po ay mapatawan ng tax at tayo talagang bagay pinipilit ka, kailangan magbayad. So yan. Yan po ang kalagayan sa atin pagdating sa ekonomiya ng bansa. Okay. Mga sangkap po ng kahirapan. Meron po talagang tinatawag tayong sangkap po ng kahirapan. Okay? So bago po tayo magpatuloy dyan,
Yung pong salitang sangkap at dahilan, hindi siya magkapareho. Okay? Ang dahilan po ay ang bagay na nakakaragdag po sa pinagmulan ng isang suliranin, tulad halimbawa ng kahirapan. Samantala kapag sinabi po nating sangkap, ito yung maaaring bagay na nakakaragdag sa patuloy na pagkakaroon ng suliranin matapos na ito ay lumitaw. Kaya sangkap. Kumbaga po ay may isang suliranin, ay dadagdag pa rin ito sa patuloy na pagkakaroon pa. Parang hindi ka pa nakakatapos dun sa isa, may sangkap na dumadagdag. Para magpatuloy pa rin ang kahirapan. Kung ano man pa po ang pwede magpatuloy. So magkaiba talaga po ang dahilan at sangkap. So ang kaalaman ay kapangyarihan ayon sa kasabihan. Ang malungkot lamang, alam ito ng ibang tao, ngunit mas sinanais nila na sarilinin ang kanilang kaalaman upang mapanatili po ang kalamangan sa ibang tao. So yun yung sinasabi natin. Kapangyarihan kapag ikay marunong, ang dunong ang kaalaman. Ayon sa kasabihan. Pero may iba ninanais pa nilang manlamang ng kapwa. So parang ang nagte-take advantage ika nga. So ang gagawin natin ay mamangyan, ay walang alam yan, ating lulukuhin, ating uutuin. So marami daw po kayo, ang sabi nga, pag sa politiko, sawa ka na sa mga magagaling. Ano bang ginawa ng mga mahuhusay at magagaling? Ginamit ang talino sa pansariling interes. Maiba naman tayo, mag-list naman tayo. Yun naman sa hindi gaano, yung pabokers daw, o kaya yung medyo, ay hindi nakapag-aral pero makatao. Kayo naman din po ang makakasagot niyan eh. Kayo din naman po ang magdedesisyon. So yun kumbaga, yun po yung mga usap-usapan, yan po yung mga nagiging pumapasok po sa isip ng marami sa atin. Okay? Mga sangkap ng kahirapan, karamdaman. Kahit sa isang lugar, ang pag-iingat po ay mas mainam na panangga sa mga sakit kaysa sa mga gamot. So ito po ay pangunahing sinusulong ng primary healthcare o pangunahing pangangalaga sa kalusugan. Ang ekonomiya ay mas masagana kung ang mga tao po ay malulusog mas higit kaysa kung ang tao ay nagkakasakit at kailangang gamutin. So nung gumawa po kayo ng hierarchy at nakabuo kayo, di po ba ang iba po sa atin, ang naging desisyon po natin at ang pananaw po natin, mahalagang kalusugan. Totoo naman. Kasi kahit kung gaano man katalino, kahusay, kagaling mo sa iyong piniling propesyon, talagang mahusay ka, may sinabi ka ika nga, pagdating sa skill, at gaano ka katalentadong Pinoy, pero hindi ka malusog, wala din pong mangyayari. Ang ekonomiya ay pabagsak. Kasi di ba sabihin na natin, na talagang ganun po ang katotohanan, napapakinabangan ka ng pamilya mo dapat, napapakinabangan ka ng komunidad, napapakinabangan ka dapat ng bansa, at nakakatulong ka po sa ekonomiya. Pero kung hindi ka din malusog at paralisado ang katawan mo, problema po talaga yan. So kailangan nating pag-ingatan ang ating kalusugan at ika nga magkaroon tayo ng primary health care o pangunahing pangangalaga sa kalusugan. So yan po yung karamdaman. Ang sumunod po, kawalan ng interes. Ang kawalan ng interes ay nangyayari sa tao kapag nawalan sila ng pakialam o kung pakiramdam nila ay wala silang kapangyarihan upang mabago ang mga bagay sa paligid nila na itama ang isang kamalian o pagkakamali o kaya po ay gawin mas mainam ang ayos ng kanilang pamumuhay. Totoo naman. Hindi lang po yan, nagre-rehisto po ito sa maraming sitwasyon. Kapag ikaw nawalan ka na ng interes sa kapwa mo, sa minamahal mo, sa partner mo, nawalan ka ng tiwala. So parang ang mangyayari sa iyo, mawawalan ka talaga ng pakialam. Hindi lang po dyan. Kapag nawalan ka ng interes sa pag-aaral, halimbawa, kasi diba, may mga pagkakataon, marami po talagang nangyayaring ganyan. Yung may mga hindi magandang mapait na karanasan sila. Paano pa ako mag-aaral? Paano pa ako magpapakaigi sa buhay? Bumuo kami ng pangarap namin. Okay? Ito yung pangarap namin. Pero naglahong parang bula kasi iniwan ka. So nawalan ang naapektuhan yung pag-aaral mo, yung edukasyon. Sa iba namang banda, ika nga nila ay marami po itong senaryo ha. Marami po pwede po natin kung saan ito nakikita natin, nagre-reason pwedeng i-apply. Yung ikaw naman tayo unti-unting nagbabago, na ikaw ay nadapa, nagkamali ka, gusto mong baguhin yung buhay mo, pero yung pakiramdam mo naman na parang lalo namang hindi sila naniniwala sa pagbabagong ginagawa mo. So parang
what for? Ano, mawawalan ka din ng interest. Eh, hindi naman sila naniniwala sa akin. Yung nga yung sinasabing, kung hindi man ikaw sa sarili mo, eh yung mga taong nasa paligid mo, inaayawan ka pa. Okay? Na parang hindi na sila naniniwala na kaya mong itama yung mga mali o yung iyong mga nagawang pagkakamali. O kaya nga, gawin mas mainam po ang ayos ng kanilang pamumuhay. So mayroong ganyan, maraming pagkakataon na ganyan, nawawala ng interest. Lalo po ngayon at panahon po ng pandemya, siguro iba ay hopeless case. Ika nga ay ang may negosyo ka pero nagsara unti-unti dala ng pandemya kasi bawal naman lumabas. So ngayon unti-unti namang pwede na. Pwede ka nang iisip ka nang ika nga didiscard ka no. Iisip ka. Paano kayang gagawin ko? Mag-online selling kaya ako o kaya ako ay may delivery ko. So ganyan, iba nakakaisip. Pero marami pa rin, ika nga, marami yung porsyento pa din na nawala ng interest. Ika nga, nagka-problema pagdating sa ganyan, ay madami pa din po sa ating mga kababayan. Okay? Ang atin na lang po talagang ika nga, ang magiging pundasyon mo na lamang diyan at sa data ay sarili mo. Ngayon, kung ikaw ay nagkamali ng dati, kung ikaw ay iniwan dati, isipin mo na magpapakabuti ka at magpapakaayos ka dahil pasalamat ka at buhay ka pa. Hindi na lang sa sarili mo, para sa pamilya mo. Kasi wala namang ibang pupuntahan tayo. Magpakaliko-liko ka man, ang dulong pupuntahan mo at babalik-balikan mo yung pamilya mo pa rin. Maniwala kayo sa akin. Wala kang iba. Kung wala ka namang pamilya, kayo sabi natin may mga tiyo, tiya. Okay, kung wala ka ng magulang, pamilya pa rin yun na maituturing. Okay? Mga sangka po ng kahirapan, kawalan ng katapatan. Ang halaga ng salapi niya sa pilitang kinuha o kaya po ay winaldas ay ang halaga ng pagpapababa ng kayamanan para sa isang pamayanan. Sinasabi ng mga ekonomista, ang tungkol sa multiplier effect o epektong pangmaramihan. Kung hindi tapat ang mga namumuno sa bayan at bansa, ay lalo itong maghihirap. Very timely, napapanahon. Kasi panahon ng eleksyon, panahon ng pamumulitika, panahon ng politika. Okay? So, sino ka ang tapat? Tayo minsan, ang hirap ng mamili. Kumbaga ako nga, aking talagang, dapat maging keen observer ka mapanuri ka talaga, mabusisi ka talaga dito. Itong programa nito, si ganito. Itong background dito, si ganito. Ganun tayo, tinitingnan mo yung bawat anggulo, hindi lang yung itsura ng taong iboboto mo. At minsan, ang dami na po ngayong nagagawa ng social media. Pwede nang mandaya, pwede nang manloko, pwedeng ibahin, pwedeng maka-impluensya, pwedeng ngayon naglalabasan ng mga black propaganda. Kailangan maging matalino ka kasi ang pagkakaiba po natin, yung kabataan noon at ngayon, na gaya ninyo, parang kayo ngayon yung target, kayo yung target ngayon ng mga politiko. So, ito, hindi pa ito buhay ng panahon yun. Ito yung kasaysayan, pwedeng dayain ang kasaysayan, pwedeng baguhin gamit ang social media. Kaya, makinig din kayo sa payo ng inyong ika nga. Pero baka iba na din, parang pag-ayon na, sawa na ako dyan, dito na lang iboboto ko. Inyo namang, kayo na may mga nag-aaral, kayo naman po ay sabihin na natin, alam niyo na kayo open na open, parang kumbaga po ang chapter, ang kabanata ng ating po pamumuhay ay bukas sa inyo. So dapat po talaga maging matalino tayo. Multiplier effect yan, kasi epektong pangmaramihan. Pag bumoto ka, hindi para sa sarili pamilya mo, may epekto pangmarami. Isipin mo yung masang Pilipino. So parang talagang kailangan ay desisyonan mo ng maayos siya. Desisyonan mo, maging matalino tayo sa mga gagawin nating desisyon. Huwag ka namang magbablangko. Kasi pagka ganyan, bumoto ka na sa kalaban. Boboto ka. Okay? Kung mo ibablang, kumbaga po'y kailangan natin. So, sino pa talagang tapat? Yung corruption ay realidad na yan. Hindi na natin masabi nagbabatuhan, ito, parang, kumbaga po, kailangan may panangga ka, kumbaga po, tatablahin mo, ikaw may batos sa iyo, so, ito naman si ganito, si nakaupo, meron ka din naman kumbaga may, si B1 at si B2, may baho si isa, may baho ka din. So, ang pinakamahalaga din, pinaka-importante dyan, wala ka talagang naapakan tao, talagang alam mo sa sarili mo na wala kang ginawa. So, kumbaga po ay,
Alam mo yung, alam naman po pagka mga paninira lang yun. Yun naman po ay, kayo na may matalino pagdating dyan. Yun naman, kumbaga po ay atin yung by detalye po, malalaman mo unti-unti. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo at hindi. So, wag lang tayong agad ay naniniwala po sa sabi ng iba, sabi ni ganito. Pulsuhan mo natin. Pagkapalaasa, isang ugali po ang paniniwala ng kung isang tao ay napakahirap at walang kakayanan, hindi niya kayang tulungan ng kanyang sarili, ay kailangang umasa na lamang siya sa tulong po ng ibang tao. Ganon din ang nangyayari sa isang lugar na may kahalintulad po ng ugali o paniniwala ang malungkot. Ang ganyang ugali at ang makakaparehang maling paniniwala ang siyang pinakamalaking katwiran sa sarili upang mapanatili ang antas ng tao o grupo ng tao na umaasa na lamang mula sa tulong ng iba. Totoo naman, di ko po nila lahat. Marami sa atin palaasa. Ay ako, ay wag na, meron gagawa. Ay ganito, may gagawa para sa atin. Asa ka na lang. Ugaling ang tingin po ng marami sa atin ay yun ang ika nga ay maganda. Ang paniniwala ay napaka-positibo. Ngayon, napapanahon po politika, pamumulitika, kanya-kanyang mga camping estratehiya yung ginagawa. Ikaw naman kasi, karaniwan naman nga sa mga Pilipino, kung saan may usok, doon ang punta. May usok doon, may chika doon, may chismis doon, may alimuong doon na ganito daw ang gagawin. May naninigay, punta ka, pila ka, naninigay ng yero, buhangin, semento, tuwan-tuwa ka dahil makakalibre ka, mabubuo ang bahay niyo. Ano ba ang gagawin nila? Hindi ko nila lahat. Ano bang ginagawa karaniwan ng mga politiko? Boto niyo ako ha, sige yan Hindi man literal sabihin nilang iboto niyo ako, kakamayan ka. Alam na. Yun yung sinasabi ni Kim, alam na this. So, ang gagawin mo, siyempre, natanong ka ng utang na loob, boto, dahil nakinabang ka, ganon, binigyan ka ng tulong, nabuo ang bahay mo. Pagkatapos, tapos tayo magre-reklamo, sila'y kurap, sila'y kurapot, ay saan ba nila babawiin yan? Marami ng ganyang scenario. So, kumbaga po, umaasa, iniaasa natin, hindi lata, ang buhay po natin at kabuhayan natin sa ibang tao. So, kailangan may initiative ka din, nakikitaan ka na, natulungan kang minsan, gagawa ka din naman ng paraan. Para tulungan nyo, may angat ang iyong buhay. Hindi mo naman kailangan lagpasan o higitan yung iba kasi napaka-imposible kung gano'n sila talaga kayo. Naman lang kahit pa nakakaraos ka araw-araw. At kapag may kakayanan ka na, isa ka, unti-unti po yan. So yung gawain, ugaling pagiging palaasa, maraming ganyan. Nagre-register yan sa iba-iba pong senaryo at sitwasyon. Okay, so yan yung maling paniniwala ng mga Pilipino. Malnutrition. So ito pong bahagi na ito, babasahin niyo na lang po kasi may pahuling bahagi po dito na para po siyang editorial. Ito. So yan, wag po kayong, yan, aralin po natin 4.1 at 4.2, aaralin po, magbabasa. Stop sharing ko lang po ha. Pwede po kayong magsaliksik, okay, para sa karagdagang informasyon po detalye. So sabi ko ha, marami naman po yung mga website na patungkol po doon. Magbasa-basa po kayo, magazine, journal, newspaper, mga editorial. Marami po kayong masasaliksik pang karagdagang informasyon po, kaalaman patungkol sa mga local at national na issue po nating nararanasan. Uulitin ko po, mag-aaral po ha, yung isinend ko po sa ating GC na pag-aralan nyo po, basahin, pwede magsaliksik sa internet, kung saan po man, gawin nyo po. Okay, nakakaintindihan po, ano po ang gagawin natin sa next week, yung activity 1 natin. Kasama po ay graded recitation doon. So, bibigyan ko kayo ng halimbawa. So, ganito po yan. Halimbawa, nagtanong po ako, alphabetical order, kung wala po yung kasunod, eh di yung kasunod po, ganun po ang gagawin ko. So, tinawag po si pangalan ganito. So, nung kunwari po si Kyle. So, yung mga pahayag po na yan, dudugtungan ninyo. Pipili ka po ng numero. Hindi po makakapagdoble. Hanggang 5 po ang numero na ginawa ko. Lahat po yun ay may pahayag. Halimbawa, ang napili po ni Abesia ay number 5. Babasahin ko si number 5. Kunwari po, halimbawa lang ito ha, hindi ko sinasabing kasama ito.
ang edukasyon para sa nakakarami ay optional na lang kahit sinasabi natin ito ay isang karapatan. Kung kaya, dudugtungan niyo po. Nagkakaintindihan po ba? Uy, imik po. Yes po, ma'am. Okay, Yes. yun. Iba Opo, ma'am. yan. Hindi patungkol lang sa edukasyon. Labo-labo po yan. Ano? So, hindi po pwedeng mag-ulit ka. Kung napili po ang number 5, hindi mo na po pwedeng ulitin kasi nakanote po sa akin. Kaya labis po ang ginawa ko. 50 points, 50 po na numero. Pagdating naman po dun sa finals, kung natatandaan niyo po, di ba, sinabi ko, parang gusto kong magkaroon ng pahapyaw na pananaliksik. Naghanda na po talaga ako, sinabay ko na po ang paggagawa, naghanda na po ako, may nakaredy na po akong pang-finals ko. Pero, ang hindi pa lang po final, yung decision ko, kung yun po ang magiging finals natin. Siguro po sa 100% ay 90% yun ha, na parang gusto kong yun. Yung pong pananaliksik, magkakaroon po tayo ng talakayan patungkol doon, pero kasi dapat po yan ay face-to-face. Hindi po talaga dapat kumbaga po ay ang mangyayari lang kung yun ang ipagagawa ko at magiging finance natin. Parang ang mangyayari po, konseptong papela na bibigyan nyo lang ako ng overview. Ganito pala magiging flow ng, ma'am, ganito po magiging flow ng aking gagawin research. Pero wala akong gagawin talaga. As in wala. Bibigyan mo lang ako ng mga hints, clue, tapos iisip ka ng paksa, ano yung mga, yung issue tungkol dun sa paksang iyan. So yun, pahapyaw lang, pero wala kang bubuuin kasi po face-to-face po dapat yan. Dahil ang mangyayari, magiging limited lang po talaga ang inyong magiging sanggunian, yung mga resources natin. Ayaw ko pong maging ganun. Wala naman talaga, kundi po internet lang, di ka naman makakapag-library. Pupunta ka pa ba ng school para may mga makita ka sa mga books. Meron po sa internet, babayad po kayo yung dinadownload, yung mga sa books. Pwede po yun. Ginagawa po namin yun. Yung downloadable siya. Pero bago mo siya ma-download, ay babayad ka muna. Bakit pa po kayo babayad? So naisip ko, meron akong, kung sakasakali, na ito yung nakahanda ko na pang-finance. So ano po yung pang-finance ko? Pahapyaw pa lang po ito ha. Yung pang-finals ko, may mga images po ito. So, si images po, 5 po din ang ginawa ko. So, ano kayong gagawin niyo sa mga images na yun? Okay, so yun lang muna. Kasi December, parang aalamin ko nga ulit. Ano, di ba nakalagay sa Facebook ninyo? Nakalagay yun sa schedule natin. Kung nag-midterm tayo noon, ano po ang nakalagay? Alam po yan ng ating mga officers na pang ating pong finals. December, mga second week po yun ng December. So kasi parang nawala dun eh. Sa GC namin ay may nakalagay eh. Tingnan ko lang kung may copy ako. Parang kinopy ko yung ano, yung para sa finals. So yun po yun. Ang plano ko, kapag po nakapag-lecture po ako ng pananaliksik, ile-lecture ko din po yun. Gagawa po ko ng PowerPoint ng para po may ideya kayo. Para at least naman, may lecture kayo ng pananaliksik. Pero, pag-iisipan ko pati kung yun po ang gagawin kong finals. Tingnan ko lang na, parang second week. Okay, ang schedule po, ay, ari pala yung nakaraan. Sige, check ko na lang po ulit na hingin ko. Parang mga second week of December po ang finals natin. So, ang gagawin ko po, dahil meron na po akong nakahanda kung sa final na decision pa lang po ha, wala pa pong final decision. Pag-decisionan ko muna. Baka mag-advantahe po ako. Kung halimbawa December 15, 16, 17, lagi po yung Wednesday, Thursday, and Friday. Laging yun ang tatamaan ng po na yun. Huwag lang pong mamupero more or less yun po. So mag-aadvantahe po ako sa schedule po natin ng GMIT. So ibig sabihin, kapag po tayo ay nauna na, wala na, hindi na kayo attend sa akin. Kailangan nyo na lang pong kumpletuhin yung mga kulang. Pero yung pong quiz po ninyo, yung may kulang po sa quiz, pasensya na ha, dahil quiz po yun. Yung activity, yung quiz po, pagbibigyan ko. Pero pag po sobrang tagal na, ay hindi na. Sisiro ko na po yun. Okay, yung pong quiz, yung pong activity ninyo, next week po yan. So hindi ko po pagbibigyan pag wala ka. Pasensya ha. Maliban na lang, emerhensya talaga, nagkasakit ka o ganito po. Pero kung hindi valido po, dahil sorry, isisiro ko po talaga. Pasensya na po. Dahil palagi pong ganun ang gagawin, maglalaan po tayo ng ano, kayo naman po ini-inform ko ahead. Sinasabihan po agad-agad kayo. Kaya,
Kung meron po tayo, basta po kayo mag-check ng GC, kayo po'y handa. Huwag lamang po ako magkaka-emerhensya, biglang kailangan pumunta ng school. Nung nakaraan nga po, nung kailang ganun, yun nga kaya ako'y wala. Kinakailangan naman po talaga yun. Kasi kailangan po talaga na doon kami. Ngayon po, pag naman po wala, ay talagang kayo, standby kayo lagi sa schedule natin. So, ibig sabihin, pag bigla hindi ako nakapagmensahe, ay isang oras na si ma'am nawala. Asahan nyo na wala siguro tayong Gmail. Wala na. Okay. So, ngayon po, yun po ang ating gagawin, next week activity. At yun po ay kasama ay graded recitation. So, ibig sabihin, may recitation po. Tinitingnan ko lang po yung lapis ko. Oh, wala yung aking. Okay, magche-check po ako ng attendance ha. So, ngayon po ay November 16. Abisian, dito po. Present po. Okay. Alog po. Alog. Wala. Alveira. Wala po ba si Alveira? Pausap naman po ha, yung po mga kaklase nyo na wala. Ay, pakisabi po ha, meron po akong activity. Babasahin niyo po yan. Yung 4.1, 4.2, magbabasa-basa po kayo at magsaliksik pa para sa karagdagang information. Si Alveira po wala. Si Alveira po yung walang ibinigay sa akin midterm score. Baka po may nakakaalam sa GC, pausap naman, pwede pong balikan ko mamaya, ibigay po sa kanang score. Anilio po, Errol, na dito. Babaw. Babaw po. Okay. Balmes po. Balmes. Si Balmes po yung walang quiz. Ano? Baral. Present po. Baral, anong score mo ng midterm? Baral. Ma'am, limot ko na po, ma'am. Ala naman, pacheck naman sa GC. Balikan ko ha, balikan kita. Pacheck, nasa GC yun. Caballes. Present po. Utay, pacheck naman sa GC ng iyong score. Babalikan kita mamaya ng midterm. Oh, sige po. Si Clarin Kayla Nicole. Nicole po. Si Nicole po ay walang quiz. Wala din pong midterm. Di Guzman Sheila. Wala din po ito. Midterm at Estanyes Aniel. Present po, ma'am. Okay. Evangelista John Mark. Gillian Ralph. Magtibay. Present po. Marasigan Charles. Maulyon. Present po. Milyares. Si Milyares po walang binigay sa akin score ng midterm. Papasin. Pasabi po ha, papasin. Ipapasin din. Dalain Justin. Tamanyo. Si Tamanyo po, wala pong quiz, wala ding midterm. Hindi ko alam kung na-attend ba ito talaga. Oh, wala eh. Wala dito. Ma'am, yan po yung drop na po. Sino? Sino drop na? Taman nyo po. Taman nyo. Nag-drop na ga ito? Opo. At saka nga po pala si Degisman Sheila po. Ba't hindi ko alam? Tay, ining ha, pausap na, lalagyan ko lang ng drop. Sure ka ha? Opo, sinabi po nila. Dapat po, tsaka si Tamanyo, Opo. dapat po sila ay nag-o-officially drop sa registrar kasi hindi pag ang mag-a-appear po sa transcript nila ay baka mag-failed ito.
Dapat dumaan sila sa proseso. Nag-message na daw po sila sa registrar. Okay. So, mabuti naman. Sige, kaya pala po wala. Dinilagyan ko po dinidrop. Si Villanueva Wilkin, ito ano ba nangyayari dito? Hindi ko alam kung ito saan ba nga nakaano. Wala po siya. Wala din. Gamboa Erickson po, andito? Present po. Erickson, anong course na? Anong score mo ng midterm? I-check ko lang po, ma'am. Sige, babalikan kita. Dipa Supil. Wala po si Dipa Supil. Dipa Supil, Blair, so wala. Yun pong si Olarte, Apineda Cherish. Present po, ma'am. Okay. Si Olarte DJ po. Present po. Okay, so balikan ko yung wala pong score ng midterm. Alvaira. Joshua. Nandun po yung 27. Ilan iha? 27 po. 27? Opo. Salamat ha. Okay. Si Anilio Errol po. Wala. Baral Jan. Jan Baral. 21 po. Okay. Yung pong si Caballes. 16 po. Okay. Clarin, wala. Si Sheila Drap. Ito pong si Milyares Ashira. Ma'am, yan po ay 26. Okay, salamat Iniha. Yung pong si Papasin. Wala siya eh. Gamboa Erickson. 26 po, ma'am. 26. Ma'am, Opo. si Papasin po ay 29. Papasin. Okay, salamat. Salamat Iha. So si Tikman okay na. Villanueva Wilkin. Yung Wilkin wala. Parang sa kabilang section ito nagpalipat pero nakalista. Ang nakalagay po dito ay 26. Si Wilkin. Villanueva Wilkin. Opo. Pero siya'y walang, ba't hindi na-attend? Wala siyang quiz. Di ko alam. Tingnan ko na lang record ko sa kabilang section. Baka ito alam niyo yung na-attend. Ang ginagawa ng iba doon a-attend. Hindi naman pwede yung ganun. Doon nagpapaano sa GC. So, nabibigyan din ng link. Okay po. So, malinaw po yan. Maliwanag po ang gagawin. So, dugtungan po yan. So, hindi po pwedeng magtagal. Mabilis po dapat. Talagang mabilis kayong mag-isip. Dapat naman hindi na po yung parang, ay, ngayon pa lamang po mangangapa, kaya nga po kayo pinagbigyan na magbasa-basa. So, dapat po ay parang isang click ay madami kang alam. Okay? So, yan naman po yung napakadali kung tutuusin Tagalog na Tagalog. Okay, marami pong salamat sa inyong oras at pagkakataon. Tanghali na po, pwede po na tayong mananghalian at ingat po tayong lahat. Thank you po, ma'am. Thank you po. Sige po. Thank you po.